Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang kontrobersyal pero napaka-importanting balita na tiyak na makakaapekto hindi lamang po sa ekonomiya ng Amerika kundi pati na rin sa buong mundo, lalo na sa atin dito sa Pilipinas bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Ayon po kay Ginoong Arthur Hayes, siya po ang co-founder ng sikat na cryptocurrency exchange na BitMEX, panahon na raw para mag-invest kay Bitcoin at saka gold habang ang US dollar ay unti-unting bumabagsak. Isa raw po itong hedge o protection laban sa pagbaba ng halaga ng dolyar. Hindi lang yan, naniniwala rin siya na maaaring umabot sa $1 million ang presyo ni Bitcoin. Pero ano ba ang dahilan ng pagbagsak ng US dollar? Ano po ang kaugnayan nito sa gold at saka Bitcoin? At higit po sa lahat ay atin pong aalamin ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya, ang ating nakikita rito na may matamis na ngiti ay walang iba kundi si Ginoong Arthur Hayes. Siya po ang founder ng sikat na cryptocurrency exchange na BitMEX. Ayan, simulan po natin sa kanyang sinabi na babagsak daw ang US dollar. Ayan, ayon po kay Ginoong Arthur Hayes, malapit nang humarap sa malaking krisis ang US dollar. Isa sa mga dahilan dito ay ang sobrang pagtaas ng US national debt simula pa noong taong 1971. Ito ang taon kung kailan tinanggal ng Amerika ang gold standard o yung sistema kung saan ang pera ay sinusuportahan ng aktwal na ginto. Ngayon, dahil wala ng gold backing ang dolyar, patuloy lang ang pag-imprinta ng bagong pera ng US Federal Reserve kahit walang aktwal na halaga na sumusuporta dito. Ito po ang tinatawag na fiat currency system. Dahil dito ay mas bumababa ang tunay na halaga ng dollar habang lumalaki naman ang utang ng Amerika. Dagdag pa dito ang balita rin na nag-i-establish na ang US ng tinatawag na Strategic Bitcoin Reserve. Ayan, ay ibig sabihin ay pinaplano na po ng gobyerno na gawing bahagi ng national reserves itong si Bitcoin. Isang bagay na dati ay itinuturing na threat o panganib sa traditional financial system. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ni Ginoong Hayes tungkol kay Bitcoin at saka gold. Ayan. Para kay Ginoong Arthur Hayes, ang Bitcoin at saka gold ang siyang susi sa bagong klase ng yaman. Naniniwala siya na sa panahon ngayon na lumalabo ang kinabukasan ng dollar, kailangan natin ng mga hard assets. O ito yung mga bagay na may totoong halaga at hindi po basta-basta nai-impluwensya ng politiko or politika o desisyon ng mga central banks. Ang kanyang social media post ay ito po yung kanyang aktual na sinabi. Ayan, if the world goes back to pre-1971 dynamics, we need Bitcoin, gold, and gold miners. Ayan. Ibig mong sabihin nito ay kung sakaling bumalik ang mundo sa mas traditional na sistema ng pera, ang Bitcoin at saka gold ang siyang magiging pangunahing yaman. Ngayon ay bakit po muling nababanggit ang gold bilang neutral reserve? Ayan. Bukod kay Bitcoin ay malaking parte rin ang pananaw ni Ginoong Hayes, yan ang pagbabalik ng gold bilang neutral reserve asset. Ayon sa kanya, kung muling ituturing na standard sa mga international transactions, ay mas magiging stable at saka transparent ang bagong global financial system. Isa pang interesting point dito ay binanggit ni Ginoong Hayes na dahil wala ng buwis o tariff sa ginto or gold, pwede itong gamitin ng malaya sa trade ng mga bansa. Kaya hindi po malayo maging bahagi ulit ito ng monetary policies ng mga malalaking bansa. Dagdag pa rito, maging si Pangulong Donald Trump ay nagpapahiwatig na maaaring gamitin muli ang gold bilang bahagi ng national reserves. Kung mangyayari ito, malaki po ang magiging epekto nito sa global economy. Ngayon ay totoo bang aabot sa $1 million ang presyo ni Bitcoin? Ayon po sa prediction ni Ginoong Arthur Hayes, posibleng umabot ng hanggang $1 million ang halaga ni Bitcoin sa mga susunod na taon. Ang kanyang basihan ay una, ang lumalawak na paggamit kay Bitcoin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi na lang ito isang speculative asset kundi ginagamit na ring store of value tulad ng gold.
Pangalawa, kung magkatotoo ang plano ng mga bansa, lalo na ng US, na gawing bahagi ng national reserves itong si Bitcoin, natural lang na tataas ang demand. At kapag maraming demand kaysa supply, tataas po ang presyo. Pero tandaan, isa itong very bold prediction. At syempre, walang kasiguraduhan. Ang crypto market po ay kilala sa pagiging volatile. Mabilis tumaas at mabilis ding bumagsak. Ngayon ay ano naman ang kaugnayan ni Pangulong Trump sa usapin na ito? Isa pang interesting na twist sa kwentong ito ay ang kaugnayan ni Pangulong Donald Trump kay Ginoong Arthur Hayes. Kamakailan lamang ay pinatawad na po ni Pangulong Trump sina Ginoong Hayes at maging iba pang mga executives ng BitMEX sa mga kasong may kinalaman sa paglabag sa anti-money laundering at saka know your customer laws. Dahil dito ay mas lumalakas ang usap-usapan na pro-crypto si Pangulong Trump at baka suportahan niya ang paggamit ng Bitcoin sa US economy. Kung totoo ito, malaking bagay ito para sa adoption ni Bitcoin, hindi lang sa Amerika kundi sa buong mundo. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. At ayan, kung totoo ang mga sinasabi ni Ginoong Hayes, maaring magsimula ang isang malaking pagbabago sa global financial system. Kaya para sa atin ay may dalawang posibilidad po ito. Una ay kung maaga po tayong nakapasok dito kay Bitcoin at sa gold investment, maaring makinabang po tayo kung tumaas nga ang presyo ng mga ito. Pangalawa, kailangan po nating tandaan dahil volatile po ang crypto, posibleng malugi rin tayo kung hindi tayo marunong sa risk management. Kaya sa madaling salita ay magandang maging informed po tayo at alerto sa mga ganitong developments. Hindi ibig sabihin na porket sinabi ng isang kilalang tao ay susunod na agad tayo. Dapat ay meron po tayong sariling research at saka analysis din. Meron tayong sariling research at saka analysis na rin. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman dito ay ang sinabi po ni Ginoong Arthur Hayes ay worth thinking about. Yan, kailangan nating pag-isipan ito. Totoo naman na may mga senyales ng paghina ng US dollar at sa mga panahong ganito ay mahalagang maghanap tayo ng paraan para maprotektahan ang ating pera. Pero hindi ibig sabihin nito ay mag-all in agad tayo kay Bitcoin o sa gold. Sa halip ay gamitin natin ang impormasyon na ito para gumawa ng strategic at saka long-term investment plan. At higit po sa lahat ay huwag tayong padalos-dalos. At yan nga yung lagi kong sinasabi ay invest only what you can afford to lose. Pero sabayan din natin ito ng education, awareness at saka diskarte. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.